Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutukin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ihanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagpapahalaga natin si kay Jesus ang tinapay ng buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Tunay nga may diit na pagkilala tayo kay Jesucristo, kung ano halaga at kahulugan ng buhay na hinaharap natin sa tuwina upang lalo nating bigyang daan sa pananampalataya ang lahat ng pagbibigay salang-alang sa ating mga pangailangan upang makatugon at tugunin ng Diyos itong ating mga masiding ipinapanalangin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang maigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasambalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya
at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang. At purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanyang ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng lupa ikay sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis. Siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa lupa rin tayo na napakandang pahayag ni San Juan sa kanyang isinulat at sa kanyang pinagninilayan upang matunghayan muli ni San Juan sa kanyang buhay, sino ba si Jesus sa aking buhay?
Napakalaga itong mga katanungan. Ginawa ito ni San Juan, kaya siya nakasulat ng ganitong mga pahayag tungkol kay Jesucristo. Ang pagtatanong sa kanyang sarili, at ganyan din magagawa na ang katanungan ito, sino ba si Kristo sa aking buhay? Anong ginagawa ni Kristo sa aking buhay? Si Kristo nga ba ay nakatutugon upang umunlad ang aking buhay, umasenso ako? Si Jesus ba ang kasagutan upang mawala ang mga taong nagagalit sa akin? Ito ba ang kasagutan kung ano yung aking gustong mangyari sa buhay na matutugunan nito sa pamamagitan ni Kristo? Alang lumbagay, patuloy natin tinatanong ating sarili, who is Jesus Christ in my life? Sa ika-6 kabanata ni San Juan ay pinapahayag isang tema, si Kristo ang tinapay ng buhay. Medyo matalingaga at mataas ang pananaw ni San Juan sa pagkilala kay Kristo sapagat nagbitiw siya ng ganitong mga pahayag, pagkain ng buhay. Nasa isipan ni San Juan sa kanyang pagsulat tungkol sa pagkilala kay Jesucristo na kung ang mga pagkain ay mahalaga upang tayo magkaroon ng pisikal na sustansya sa ating katawan, sa ating buhay, kailangan din natin ang mahalagang may sustansya ang ating espiritong buhay, our spiritual life, tulad ng pagkain. Ito ngayon, ang pagkain ito ay walang iba, sustain our spiritual life. Jesus is the answer. To sustain our physical life, bread is the answer. Pagkain talaga. Pero ibig natin kunin ang isang matalingagang tunay na si Jesus ay pagkain ng buhay because Jesus Christ sustains my spiritual well-being. Yan ang mahalaga sa ika-6 na kabanata ayon sa pahayag ni San Juan sa gantong mga katanungan. 2 katanungan. Ano magagawa ni Kristo sa gitna ng aking mga suliranin, aking mga binabata? Ano ang kalalagayan ni Kristo at paano tutugunan ni Kristo sapagkat ang buhay ay hindi magsaya kundi marami ding kapigatian, kalungkutan at maraming pangamba. Si Kristo nga ba magbibigay sa akin ng kalutasan sa mga suliranin nito? Mawala nga bang aking mga pangamba? Kaya ko bang salungahin ang hirap at pasakit ng buhay at iba pang ninanais kong mangyari sapagkat maraming hadlang sa buhay nito? Will Jesus Christ, or is Jesus the answer to all these problems in life, problema sa buhay? Ngayon, tuloy-tuloy ang pahayag na ating mabuting balita upang sabihin, ilalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. At ang may pinalalapit ng Ama o kaya pinagiging dapat na Ama na iugnay natin ang sarili kay Kristo, hindi niya itataboy kung hindi. Sapagkat pinalapit sa akin ng Ama ang mga taong ito, gagawin ko kung anong kalooban ng Ama, hindi ganang sa aking sarili, kung hindi kung ano ang kalooban ng Ama ang siyang gagawin ko at gaganapin ko sa mga taong lumalapit sa akin ni hindi ko sila itataboy. Na ibig sabihin, bakit nga pala itataboy isang taong humingi ng payo, tagubilin at kanumang magandang panukala sa kanyang buhay? Ginanap ito na ating Kristo upang maging aral ng mga alagad sa nakita nilang kahulugan ng buhay. At sabihin ng mga alagad, ito ang nakatangi-tangi sa buhay ni Kristo. Wala siyang tinatanggihan. Lahat ng tao, kahit ang may ketong, lumapit sa Kanya. Ang mga taong kapuspalad, lumapit sa Kanya, nagugutom, walang maramtan, walang masuot, walang masilungan. Mga tao sabi, naku, lahat. Walang sabi niya nang galing sa Ama ito at hindi niya itataboy ito kung hindi bigyan sila ng kaukulang lunas sa kanilang kahirapan, sa kanilang kalungkutan, sa kanilang pagpupursigi upang makamit nila ang maganda at maayos na pamumuhay, ay pagsabihin, biyaya ng kabutihan at kabanalan sa buhay ang ipagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ang tinapay mismo na kinakain, ito magbibigay ng sigla sa buhay, nagbibigay ng sustansya, kalamnan sa sikmura, gayon din sa ating spiritual life. Si Kristo
ang magbibigay kahulugan upang makita natin ang paghubog ng ating buhay pananampalataya. Tunay ang mahalaga ang buhay ni Kristo sa kanyang mga payo, sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang pinantununtunan sa buhay, na ito nagiging magandang halimbawa sa mga taong tumutunghay kay Jesucristo na naging dakila sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. Sa huling bahagi natin mabuting balita, dito sa particular na ating binasa, mayroong buhay na pagpapala. Hindi lamang buhay na itinalaga natin sa sarili natin, kundi buhay na walang hanggan, o buhay sa kabila, o buhay na walang na kapiling natin ang Panginoon. Dito naging makahulugan ang buhay ng tao, sapagkat ang tao may makatanungan. After all this life that I am experiencing, where does this life lead? Saan ba ako patutungo? Ano ba ang mitingo sa buhay at ako'y nagsisikap, makapagtrabaho, maghanap buhay palagi? Para saan ba itong aking pagsisikap? Para sa aking pamilya? Para saan ba itong pagsikap ko para ako'y mabuhay? Para sa aking sarili? Ito na yung kalutasan. Ito na ang binibigay sa atin. Jesus is the bread of life. Not only is this life of this earth, but in the life with God. Makapiling natin ng Diyos sa huling sandali ng ating buhay. At sabihin sa ating mabuting balita, mananalig tayo sa anak sa pagkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo'y muling pagkakalooban ng pag-asa sa gitna ng kawalan at kasalatan. May pag-asang hahantong tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng poong may kapal. So, life does not stop here on earth. It will always be dwelling into the goodness of the Lord in the life hereafter that we have to cherish, that we wish to attain. Kaya ito yung ating patuloy ding hangarin sa buhay. Hindi titigil ang buhay na ito na dito lamang basta, o hindi ihatid tayo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Halina kayo sa pagdiriwang ng banal na misa upang patuloy nating bigyan ng pagpapahalaga ang misyon ni Kristo para sa atin, ang misyon natin upang lalo nating bigyang daan ang halaga at kahulugan nitong ating sinasampalatayanan, upang patuloy nating ipahayag, ikaw ang pagkain na aming buhay, pagpapalaman din na nanggagaling sa Diyos. Ikaw ang buhay na walang hanggan para sa amin, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at tayo dumudulog sa Diyos upang natin pagtibayin itong ating pananampalatayang si Jesus ang pagkain ng buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katunugan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maranasan ang pagmamahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakapatnubayan mo kami sa buting buhay at tunay na pagpapalang hatid para sa amin upang may kadutasan sa aming mga suliranin, may pagtugon sa aming mga pangailangan, may kaunlaran sa aming buhay at pamumuhay, at lahat ng ibig namin makamit na nangasalang-alang namin sa pagkawang pagkain ng buhay, pagpapalang man din ang ipinagkakalob mo po sa amin. Kaya ito ngayon ang aming mga pananagoy, ito ngayon ang ibig namin makamit sa buhay na aming tinataguyod upang ikaw ay makilahok at tugunin ng aming mga kailangan sa buhay. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samwinan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay na iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Huspos ng malhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. So, magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay na si Jesucristo ang tinapay ng buhay, lalo naging mahalagang buhay, pagpapala ng Diyos, naway makamit natin sa pamamagitan nitong ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ating ngayong awitin ang Ama namin.
namin kami hidya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig na Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, ipahayag tunay nga si Jesus ang tinapay ng buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalban ng sakramento sa altar, pagpatuloy ng ating pong pagsamba at sa ating pong mga pagdulog, mga panalangin, pagtatanod. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawa. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mananghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba,
ang manawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay, at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami na dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestedisti ei. Omni declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ite nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami
sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.